huwag ka sanang paghinaan ng loob kung tila nalilimot ng iba ang nagawa mo para sa ating mga marino, ang pagtanggal ng ICAO sa significant safety concern sa ating aviation sector, ang pag-alis ng European ban sa ating mga aeroplano at ang pag-akyat natin sa Category 1 ng US Federal Aviation Administration. Ipinagbawal mo rin ang pagpapalaot ng mga barko kapag may bagyo na nakatulong upang mailayo sa panganib ang mga pasahero. Bihira na po tayo nakakita ng balitang parating may barkong lumulubog tuwing may bagyo. Lahat ng ito na isasantabi dahil sa masalimot na hamong hinaharap natin sa pampublikong transportasyon. Pinakamalaking halimbawa na nga po ang MRT. Bihira ang nagbabanggit na may katuwang tayong pribadong korporasyon na naalala ang kanilang mga karapatan pero tila ba nalimot ang kanilang mga obligasyon. Ang katuwang na ito, sagot, dapat ang maintenance. Dapat noong 2008, nagkaroon ng general overhaul ang MRT. Pero nang suriin ng ating Department of Transportation and Communication, halos pagpipintura lang ang pinagawang overhaul. Sa pagwalang bahalang ito, parang ginaratyang masisira ang tren. Di po ba, miski sinong kumpanya, dapat sinisigurong masusulit ang kanilang investment. Pero hinayaan lang nilang lumala ang sitwasyon hanggang umabot sa puntong ipinasa na sa atin ng pang-orada-orada ang pagsasayos ng MRT. Nangaayusin na natin at inaayos na natin, bigla naman silang humirit. Sila na lang daw ulit. Pero ang mungkahin nilang pagsasaayos di hamak na mas mahal kaysa sa ating plano. Siyempre, katumbas ito, dagdag na gastos at perwisyo sa taong bayan. Hindi tayo pumayag at kumilos na nga para makakuha ng ayuda tulad ng mga bagong bagon. Ang problema, mapilit ang korporasyon kaya pina-TRO nila ang pagbili nito. Kaya umabot sa ganitong sitwasyon ang ating MRT. Secretary Jun, ikaw, ako at ang buong Kamaynilaan hindi natutuwa dito. Ang trabaho ng pribado ipinasa sa atin. Ang solusyon naman natin, hinarang nila. Malinaw nang hindi magtatagpo ang agenda natin at ng MRT-C. Ngayon, humahakbang na tayo para i-buyout ang korporasyon. Pag naayos ito, ang Estado na lang ang tanging magdidesisyon. Habang sumasailalim sa prosesong ito, nagsasagawa na tayo ng agarang maintenance. Paparting na rin ang mga mas malalaki at pangmatagalang solusyon. Sa susunod na buwan, darating na ang prototype ng bagong bagon. Pag pumasa ito sa pagsusuri mula Enero ay 3 bagon ang sisimulang i-deliver kada buwan hanggang makumpleto ang in-order nating 48. Ongoing na rin ang proseso para sa mga bagong release at pag-upgrade ng signaling system at automatic fare collection system. Inaasahan ang lahat ng ito bago tayo bumaba sa pwesto. Ang power supply para sa mga tren ma-upgrade bago matapos ang 2016. May 12 escalator na ring maayos bago matapos ang taong ito, habang ongoing na ang procurement para sa rehabilitasyon ng 34 pang escalator at 32 elevator. Ipapaalala ko lang po, hindi pwedeng laktawan ang proseso sa mga bagay na ito. Ayaw na nating maantala ng kaliwat kanang demandahan ang ating pong mga hakbang. May mga nagsasabi nga pong may blinders daw ako para sa taong matagal na nating kasama sa daang matuwid. Ako mulat sa maganda, pero batid rin natin ang mga hindi maganda. Ako ba ang may blinders o ito mga pangit lang ang nakikita? Sa sandandatahang lakas naman po,